Magsitayo na po ang lahat. May mga pusong puno ng pag-asa sa ating Diyos na maawain at mapagmahal. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Ngayong unang linggo po ng Kwaresma, muli at muli, tayo'y pinaalalahanan ng Diyos sa ating minsang pagkalimot, sa ating minsang pagsuway sa Kanyang kalooban, dala na rin ng mga tukso na ating sinukuan. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na nakalimot kami sa aming buhay panalangin na naging dahilan ng panghihina namin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na hindi namin binigyan ng halaga ang iyong salita na nagbibigay buhay, nagbibigay direksyon sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa hindi namin pagsasabuhay ng aming pananampalataya, nang hindi makita sa aming mga gawa ang lahat ng aming mga sinasabi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala
ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain na anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bungang yon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumain rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagdi-tagdi at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan kong iyo'y pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ng nagkasala
nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao, ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay animo na isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakamarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesu Kristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesu Kristo, higit ang kinamtan na mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran sa buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kaniya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat,
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito'y dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala din siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian, ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Diyos, ang iyong Diyos at Panginoon, ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Ano po yung maituturing yung tukso ngayon sa buhay ninyo? Ano yung mga tuksong pumapaligid sa iyo? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay tinawag ng Diyos, tinipon ng Diyos, at pinagpapala ng Diyos sa simbahang ito ng Quiapo, ang Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At dahil tayo pinagpapala, pwede po ba nating pagpalain ang bawat isa? Sabihin po natin sa katabi natin, God bless you. Nasa katabi mo sa kaliwa, sa kanan, isang mabilis at napakasimpleng pagpapala. Just to say, God bless you. It's a beautiful prayer para dyan sa katabi mo. Baka hindi mo pakakilala iyan. Pero siya ay pinagpala mo. Ayan. Ano po yung mga tinuturing nating tukso ngayon? Bakit ba may tukso? Ang tukso daw po, ito yung humihila o tumutulak sa atin para magkasala. Pero ang tanong, kasalanan ba ang tukso? Kasalanan ba ang mga tukso sa buhay mo? Ano ba yung mga tukso? Sige nga. Kung tatanungin ko kayo, ano yung mga tukso na nasa paligid ninyo? Pera. Ano pa? Kayamanan. Ano pa? Kapangyarihan. Okay? Ano pa po? Kasikatan. Ano pa? Maraming tukso. Pero kasalanan ba yung mga binanggit ko? O halimbawa na lamang po, dito sa Ebanghelyo, tinukso ng diablo si Jesus, gawin mong tinapay ang mga bato. Gagawin lang tinapay, Ang tinapay ba masama? Hindi. At tapos iniakyat si Jesus dun sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Ipinakita ang lahat ng kaharian, ang kayamanan ng mga kaharian nito, ang kayamanan ng mundo. Ang tanong, kasalanan ba ang pera?
Kasalanan ba ang kayamanan? Kasalanan ba ang iyong kapangyarihan, ang iyong pwesto? The position of power, the seat of power. Yan po ba ay kasalanan? Hindi po. Hindi po. Sa katunayan, kung hindi niyo po napansin, sa unang bahagi ng ebanghelyong aking binasa, si Jesus ay dinala sa ilang. Nino? Sino nagdala kay Jesus sa ilang? Narinig niyo po ba? Napansin niyo? Yung unang-unang binasa ko? Sino ang nagdala kay Jesus sa ilang? Para tuksuhin ng diablo. Ang Espiritu Santo. Ang sabi dito, ang Espiritu dinala si Jesus sa ilang para tuksuhin ng diablo. Sa makatuwid, kung titingnan po natin, hindi talaga kasalanan ang tukso. Ang bumigay sa hila at tulak ng tukso, yan ang magdadala sa atin sa pagkakasala. Kapag bumigay tayo doon sa pagiging ganid natin sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kasikatan, yan ang magiging kasalanan natin. Kapag tayo ay bumigay, kapag tayo ay sumuko sa kasalanan. But kasalanan itself, temptations themselves, ang tukso mismo, hindi po kasalanan iyan. Sa katunayan, kung ang kasalanan itinutulak tayo at hinihilang magkasala, ang kasalanan din po ay may mabuting gamit. There is also the good use of temptations. Dahil kapag tayo ay tinutukso, alam niyo po ito, tinutukso tayo. You are bothered. Aligaga ka. Talagang gustong-gusto mo nang gawin. Gustong-gusto mo nang bumigay. Tuksong-tukso ka na, naglalaway ka na. At napagtanto mo, kailangan mong magdasal. Kailangan kong magdasal, nangihina na ako. Malapit na akong kumuha. Malapit ko nang ibulsa. And you pray. Ang tukso, nagpapaalala sa atin na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hindi sapat ang ating kakayahan. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Napakagandang, mabuting pwedeng gawin ng tukso sa atin, ipaalala sa atin, kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, na pwedeng maidulot na kabutihan ng tukso natin, ng tukso sa ating buhay, malalaman natin kung ano talaga yung pinaka-core ng buhay natin. Yung bang malalaman mo, what you are made of. Makikita mo kung ano talaga yung sandigan mo sa buhay mo. Ano talaga yung pamantayan mo sa buhay mo. Ano talaga yung sinusunod mo, yung pinahahalagahan mo, yung fundamental values mo, malalaman mo kapag tinutukso ka. Kahit nandyan yung magandang dalaga, iniiwasan mo at naiwasan mo nga, then after you realize, I am a good husband. I am a loyal husband to my wife. Pag hindi mo tinanggap yung lagay na iniaabot sa iyo sa ilalim ng mesa at sinabi mo, sorry po, hindi ko po ginagawa iyan. Hindi po ako tumatanggap ng lagay. Pagtalikod mo, mapagtatanto mo,
kaya kong maging tapat sa aking trabaho. Kaya kong maging tapat sa aking pinaglilingkuran. And I am made of a man of principles. Di po ba? Nakikita mo kung ano talaga yung pinaka-values mo, pinahahalagahan mo. Dahil yan dun sa kasalanan na pinagtagumpayan mo. Opo, pwede kang itulak, hilahin ng kasalanan ng tukso para magkasala. Pero may maganda ring itong maidudulot sa iyo kung ito ay iyong matataggumpayan. At kapag ito ay patuloy mong napapagtagumpayan, alam niyo kung ano mangyayari sa atin? Lalong titibay ang ating magandang asal. The more we resist temptations, the more we win over all these temptations, we become stronger and wiser. Mas nagiging mabuting tao ka. Nasesementuhan yung pagiging mabuti at tapat mong tao. Nare-reinforce. That's why, yung mga susunod na tukso pa sa iyo, you can easily overcome them. Parang, sino po yung mga nag-gym dito? Di ba? Yung mga nagbubuhat. The more you conquer the strain of your muscle, habang fineflex ang muscle mo sa pagbubuhat, the more you gain strength, the more you build your muscles. Di po ba? Ganun po ang tukso. Na bawat pagkakataon na mapagtatagumpayan, malalampasan natin yung tukso sa buhay natin, ito man ay tungkol sa pera, ito man ay tungkol sa kapangyarihan, karangyaan, kasikatan, ito po ay ating nagiging paraan at daan para magpatibay pa ng ating mabuting pagkatao. Ang totoo po niyan, hindi po natin matatakbuhan ang tukso. The truth is, there's no place in this world that there is no temptation. Dito nga lang sa simbahan, di ba? Dito na lamang sa simbahan, nasa simbahan na tayo. Ang dami pang tukso. Sa katabi mo, nakita mo, ang ganda ng damit niya. Ito na yung tukso ng pagkainggit. Ako ba ay bibigay sa aking pagkainggit? Kunyari, dikit ng dikit sa iyo yung katabi mo. Ano ba yan? Init-init na, tumidikit pa sa akin. Ang pawis. Di ba? Pag bumigay ka dun sa mga ganon, ano mangyayari sa iyo? Kakasala ka na. Di po ba? Wala Walang lugar. Ang mga tukso will always be there beside us. Nasa tabi mo lang yan, nasa harapan mo, nasa likod mo. Yung tukso, nandiyan pa sa utak mo. Pero ang punto po dito, gamitin po natin ang mga tuksong ito na pilit tayong inilalayo sa Diyos bilang isang pagkakataon na mapalapit pa tayo sa Diyos. Mapagtibay ang ating pagkatao at mas maging kalugod-lugod tayo sa mata ng Diyos. Pagtagumpayan po natin ang mga tukso sa ating paligid. At ito naman ay magdudulot sa atin ng ibayo pang kabutihan. Dadalisayin ang ating pagkatao, makikita natin ang pangangailangan ng Diyos, at lalo pa tayong magiging mabuting tao at magiging maganda ang ating pakikisalamuha at pakikipagtao sa iba. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang sa makatuwid. Hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita at kanilang paglilingkod sa aming bayan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat ng nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mga mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisan niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Noong tinuruan tayo ng Panginoong Hesus na tumawag sa Diyos bilang ating Ama, tinuturuan din po niya tayo na ituring ang ating kapwa bilang ating minamahal, iginagalang na kapatid. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers na katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Ngayon po ay St. Peter the Apostle Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na gagamitin sa paghuhubog, pagsasanay, at suporta sa mga seminarista, pari, at mga relihiyoso na nasa misyon. Tumulong po tayo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Lenten Recollection sa darating na ika-24 na Pebrero 2026, araw po ng Martes. Sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan, ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverendo Padre Joshua Francis L. Garcia, Resident Deacon ng Our Lady of Fatima Parish, Bacood, Santa Mesa. Makiisa po tayo. Sa mga kadeboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol po sa Poong Jesus Nazareno in English or Tagalog at iba pa mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagbabasbaswan ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan no exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang po. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw, pagsisimba sa Basilica Menor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo bilang mga disipulo at misyonero ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.